dearly beloved, Boss Mike Cervera. Diyos ko, mga kababayan, pasok! Rodante Marcoleta sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara ngayong araw. Grabe, no? Ang daming mga nangyari kahapon, no? Impeachment ni Sara Duterte. Si Sara Duterte, syempre, ngangay, wala, takot. Diba? Oh, tulad niyan. Oh, tuloy. Wala si Senador Rodante Marcoleta sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara ngayong araw. Inaresto kasi siya dahil sa kasong plunder. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Sumuko ngayong araw si Senator Rodante Marcoleta matapos silabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang arrest warrant sa kasong plunder. Yan na, mga kababayan, yung akala natin, Kuya Maki, replay, wag ka na magtanong. Kahapon nga, wala ni replay isa eh. Walang live, walang replay kahapon. O ano, maghapon, kahapon. Wala tayong content. Busy nga ni... Kasi nga, kahit marami tayong topic, marami tayong tatalakayin, syempre uunahin natin yung mga gawain na mahalaga rin. Di ba? Pero gustong-gusto ko man kagabi mag-live, kaya lang wala na talaga eh. Di na kaya ng powers ko. Oh, ngayon, eto na mga kababayan, panahon na ng singilan. Sabi nga ni Leonora Brown, ha? Oh, paano na ito? Patricia Sakashi ng Japan. Wala na. Paubos na sila. Tapos susunod pa si Robin Padilla. Robin Padilla. Kaya naman pala, akala mo, nasasapian ng demonyo si Robin Padilla. Abay, meron din palang insertion ang putang ina. Kaya lahat yan mga kababayan eh. Lahat talaga mga magnanakaw eh. Nagkampi-kampi yung mga magnanakaw. Ang tema, pa-inosente sila. Di ba mga kababayan ko? Ang hilig-hilig nila magpa-inosente. Pero mga putang ina, mga magnanakaw, pare-parehas sila. Ako, ewan ko, oo. Ang hilito ang talan, ha? Norelia Dumaging, oo. Eto na. Bakit? Ugnay ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donations mula sa mga kapwa niya akusado sina dating Quezon City Congressman Mike. Tapos! Oo, ha? Evangeline Camilosa, ha? Wela ni Bina, Wela Bina, ha? Tapos, Leonora Brown, ha? Cydrix Del Rosari. Tapos na. Jerry Taiwan. Basyang. Tapos na. Ano pang gagawin natin? Arestado ang mga pasimuno ng destabilisasyon. Ito ho si Bingot. Ano ka ngayon? Diba mga kababayan ko? Ito na nga yung sinasabi natin na masyado nilang ina-underestimate yung Pangulong Bongbong eh. Diba? Nakalimutan yata nila, mga kababayan, diba? Na ang Pangulong Bongbong Marcos, ang apelyido Marcos pa rin. At si Pangulong Bongbong Marcos ay anak ni Apo Lakay. Hindi ho, katulad ni Aimee. Lintik na yan. Ano po? Mukhang si Aimee nagmana sa mga Romualdez talaga. Ano? Siguro yan ang minana ni Aimee sa, alam nyo naman yung mga genes natin, yung mga mana-mana, di ba? Sa mga magulang, baka nga ho, ugaling Romualdez yung namana ni Aimee Marcos. Bakit, Boss Mike? Ano naman kung Romualdez yung namana? Puro magnanakaw eh. Martin Romualdez, magnanakaw. Diba? Tatay ni Romualdez, magnanakaw. Diba? Sino ba sa kasaysayan?
Sino ba ang nagpahamak kay Apple Lakay? Di ba yung tatay din ni Martin? Di ba? Kaya alam nyo mga kababayan ko, dito nagkakaselusan na lang nagkakainggitan sa laki ng nananakaw Di ba? Oh, sa laki ng mga nananakaw, sila nagkakainggitan kaya nag-aaway-away. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ang manong bongbong natin nadadamay. Nadadamay lang mga kababayan, kayo ho mag-analisa. Ewan ko kung ano masasabi nyo dyan. Eto na, tignan nyo mga hinayupak na mga pasimuno ng destabilisasyon sa gobyerno. Nasaan ang tapang mo? Akala kasi mga kababayan ng mga tao, kapag marami ka ng pera, pakiramdam mo lahat pwede mo nang gawin. Hindi ba pwedeng pag marami ka ng pera, ipamahagi mo sa mga taong nangangailangan talaga. Hindi yung pinamamahagi mo sa mga politiko na papakinabangan mo tulad ni Rodante Marcoleta. Tama ba? Tama ba? Leonora Brown, tama ba? Yes, Boss Mike. Sabi, yes, Boss Mike, yung tatay ni Martin nagpahamak kay Apple. Kita mo? Tapos, inulit-uli ni Tambaluslos. Inulit-uli ni Tambaluslos ni Martin Romualdez, mga kababayan ko. Pinapahamak uli ni Martin at saka ni Amy Marcos na nag-iinggitan sa mga nananakaw nila. Si Amy, inggit na inggit kay Tambaluslos kasi mas malaki ang nananakaw. Si Amy, nagagalit kay Manong Bongbong kasi nawala yung source ng nananakaw. Walang yan mga kababayan ko Hayop! Walang talaga mga kababayan, walang pamilya, walang kamakamag-anak. Ang mahalaga yung mananakaw sa mga politiko Tingnan nyo mga kababayan ko. Example mga kababayan. Ang mga Cayetano, hindi rin magkakasundo-sundo ang mga putang ina Lino Cayetano, galit sa magkapatid na Alan Peter Cayetano tsaka etong si Pia na bida-bida. Etong mga Binay, magkakapatid, nag-aaway-away sa Makati. Diyan po sa Ilocos Sur, yung mga Singson, nag-aaway-away din. Di ba? Kita nyo mga kababayan ko? Yung mga Duterte, kala nyo magkakabate? Hindi. Kaya nga laging may benda si Sara Duterte. Kaya nga may laging gilit sa liig dahil sa kakulitan ni Sara Duterte, baliw kasi, pare-parehas. Ayun, mga kababayan ko, orthopedic si Sara Duterte. Ang inang buhay to. Pakinggan na nga natin to. Pass out! Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Alako! Mag-aalas 9 ng umaga nang dumating si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sana dumalo sa mga daming bodyguard mga kababayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ang bodyguard nakapalibot kay Marcoleta Parang gangster na panot. Ayop, ay tsaka Arnold Lopez Marijo may pet service. Parang gangster na panot. Grabe. To si Marcoleta, yabang tignan yung mga gangster na gangster. para sa kanyang motion to suspend proceedings at motion to defer the issuance of an arrest warrant. Pero agad din natapos ang mga pagdinig na pinangunahan ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda dahil nakitaan na niya ng korte ng probable cause para iutos ang pag-aresto kay Marcoleta. Humarap si Miranda sa media sa kauna-unahang pagkakataon dahil nagiging tensyonado na anya ang sitwasyon at nais nitong bigyang linaw ang mga pangyayari. Yan mga kababayan ko Marami kasing mga DDS na mga bobo at tanga, Sir Josel.
Ano ang ilito? Buti nga, sabi ni, ni, sabi ni John Vic, ayaw naman na namin pakialaman yung problema sa kanyang piloka. Ayaw naman namin mababoy pa yung kanyang dinadala. Parang ganon, mga kababayan. Kaya yung ine-expect ninyo sa mugshot, hindi nangyari. Oo nga naman, kayo talaga. Di ba? Sabi ko sa inyo Oo. Syempre kahit papano, respeto na lang dun sa matanda. Di ba? Antonio del Castillo. Puta, Catherine Galpo, single yan. Si Antonio, kahapon nagkita na kayo Dapat, ano ba? Gusto ko yung may nagkakatuluyan sa channel ko pag nagkikita. Diba, mga kababayan, Grabe. Abang na abang kayo. Ang problema, abang na abang kayo na matatanggal yung kanyang peluka. Hindi naman pinayag. Ano ibig sabihin? Pinahintulutan na lang ni John Vic Remulla. Di ba? Kung pinahintulutan ni John Vic Remulla, sabi niya, wag na natin pakialaman yung kung ano yung problema sa kanyang dinadalang peluka. Pero sarcastic din yung pagkakasabi, mga kababayan. Hayaan na natin, wag na nating, hindi na namin kailangan pang babuyin. Ganun. Diba, okay na yun. Tuloy! The judiciary is the most conservative branch of government. Unlike the executive and the legislative branches, kasi nga, the judiciary is conservative. It speaks only through its orders, its resolutions, and its decisions. But the situation today is different. That is why I am making an exception. A crisis like the one the country finds itself in hates an information vacuum. Ayaw that ng crisis yung information vacuum. If those concerned do not speak up, then someone else will fill the information vacuum. Ipinaliwanag din ng mahistrado ang naging desisyon ng 3rd Division. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause where the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Correct. Ginagalang na Ayan, mga kababayan ko inosente pa rin daw si Marcoleta hanggat hindi nahatulan ng guilty Pero ang mahalaga, longko. Longko kulong si Marcoleta, mga kababayan. Ngayon, ano masasabi ni Marcoleta dyan, mga kababayan ko? Mahalaga na mapakinggan natin kung ano masasabi ni Marcoleta sa naging pasya ng Sandigan Bayan diyan po sa kanyang kinakaharap na kaso na nagresulta ng kanyang pagkaka-aresto. Mga kababayan ko, ginagalang naman ni Marcoleta ang arrest warrant at naging desisyon ng korte sa mga mosyon na kanyang inihain. Yun naman pala Pero kita niyo yung mukha ni Marcoleta namumot. Marcoleta, nawala yung angas no? Pag nagsasalita sa entablado, handang harapin! Pero yung mukha ni Marcoleta ngayon, tignan nyo, parang binabad sa suka. Napansin nyo ba? Naku, kahapon talagang gigil na gigil akong talakay nito. Tignan nyo mga kababayan ko, si Marcoleta, biglang nangayat. Nangayat, mga kababayan! Oo. Ayan tignan nyo!
Namumutla eh! Oh, namumutla! Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga proseso galing sa Cortes na po. Ay, ang bait-bait ng salita na. Wala na yung panapanginig na boses ah. Di ba pag nagsasalita si Marcoleta, merong mga yung may kasamang nginig na parang nagtitigerger na matapang eh. Alam niyo yon? Alam niyo yon? Yung nagtitigerger, Jojo Chavez, alam mo yon? Ikaw, Berge Berhel de Dios, Mary Ann Iscaso, yung nagtitigerger, yung boses niya, tapos parang nakakatakot na ang yabang-yabang. Sino? Walang plema. Oo, ano ba yun? Ano ba yun? Paki-explain nga yung nagtitigerger ang boses. Oy, sa mga Ilocano dyan, sa mga, liwanagan nyo ang isipan ng mga hindi Ilocano, mga Bisaya, mga Kapampangan, mga Tagalog, sa mga dyan, ibang hindi nakakaunawa, nagtitigerger ang boses niyan, Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asyonto. Wala! Hindi ganyan yung boses. Hindi kami sanay. hindi kami sanay. Di ba? Bob Sana? Yung, nanginginig ba tawag doon? Yung parang yung boses niya, Christian Villalobos Ate Cholang, Andrew Cabalda Iba ang para bang, ano ba tawag doon? Pang kontrabida. Di ba, no? Yan, nakakapanibago, sabi. Ano, Bambina? Ano yon? Ano sabi? Nangangaragal pa ang boss. Basta yon, iba yung boses, mga kababayan, iba na. Hindi na ho yung, dating akala mong asong kala mo kakagat lagi. Sige, para maunawaan ninyo. Dati si Marcoleta, akala nyo yung asong laging, wow! Ganon, mga kababayan, Ganon si Marcoleta noon. Ngayon, mga kababayan, parang yung aso na, yung nabahag ang buntot na, Ay, naku, Marcoleta, iba talaga pagka may kaso no? Iba, Sangayon sa pagkakaintindig sa kapatasiya. Kaya kailangan pong tumalang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin po na uwi-serve po nila yung warrant of arrest. Wala ka ng maiinganyo, Marcoleta, maniwala ka. Oo, di ba? Pay, Harley. Di ba? May maiinganyo pa ba yan, Machamuchi? Ewan ko kay Leonora Brown, baka mamaya magulat tayo kay Leonora Brown, nando doon nangunguna sa harapan ng Sandigan Bayan. Nagpo-protesta yan. Di ba, Leonora Brown? Baka naman maawa ka dito, Magulat kami, nando doon ka na sa harapan ng Sandigan Bayan. Gumaganargar daw. Gumaganargar. Tuloy! Nanindigan din ang legal counsel ni Marcoleta na nagkusang humarap ang senador sa korte para magpasailalim sa kustodiya nito. He was here today. It was an act of good faith, and it's in effect when you surrender to the jurisdiction of the Oy, Bato! Sana all, Oy, Bato! Hindi ka ba nahihiya kay Marcoleta? Si Marcoleta sumuko, Di ba? Si Mike Defensor nagla-live pa sa isang Starbucks daw, sabi ni Arnold Lopez, bago maaresto, nagmi-meeting yung kanya na nagbigay ng kwarta kay Marcoleta. Alam niyo ho ba 'yon? Habang nagmi-meeting yung magkakasama, yung isa kasi na-late yata, pero nahuli na rin. Ayun, dinakip sila, mga kababayan, habang nagmi-meeting. Siguro pinag-iisipan nila, Kuyang Mike, paano gagawin natin na aresto na si Marcoleta? Ano nang gagawin natin ngayon? Ano ba, tatakas ba tayo? Magtatago tayo? Hindi na nila nagawa yung plano nila na aresto na agad-agad.
'Di ba? Na-aresto. Yung dalawa. Oh. Agad dumiretso si Marcoleta sa kanyang return of warrant kung saan bantay sarado ang senador ng mga miyembro ng PNP-CIDG. Wala na, hindi na kayo pakakawalan dyan. Hindi na pakakalawalan si Marcoleta. Kita nyo, mga taga-CIDG, oh. Pati yung mga bodyguard ni Marcoleta, oh. Oh, bakasyon ngayon ang mga bodyguard ni Marcoleta. Di ba? Nakabakasyon lahat yan, mga kababayan ngayon. Wala silang babantayan, eh. Tuloy. Mag-aalas 11 ng umaga nang matapos ang proseso. At agad ding umalis si Marcoleta sa Sandigan Bayan kasama si Interior Secretary John Vic Rimulya para magtungo sa Camp Krames sa Quezon City para sa booking procedures. Sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ayan na, mga kababayan ko. Sorry kayo, sorry. Dahil si Marcoleta, talagang tignan nyo yung itsura. Hindi, ito seryoso, lalakihan ko. Lalakihan ko. Seryoso, mga kababayan, hindi nyo napansin, biglang nangayayat, mga kababayan, si Marcoleta. Nakaraan lang ang mukha niyan, ang lapad-lapad eh. Namamanas ang mukha ni Marcoleta eh. Nakaraan, di ba? Nasa entablado yan, mukha niyan talagang, singlaki ng mukha ni Sara. Pero ngayon, mga kababayan, bigla, ang bilis na ang bilis na namayat, mga kababayan ni Marcoleta. Hindi nyo napansin, ako kasi, tinitignan ko lahat ng anggulo ng mukha niyan, eh. Kaya kabisado ko na, eh. Pero kawawa, di ba, mga kababayan? Tumanda bigla. Matanda na, lalo pang tumanda. At saka parang naubusan ng dugo. Pero ang katotohanan, eto na nga mga kababayan. Ang nangyari dyan, mga kababayan, na-ospital, mga kababayan. Sinugod sa ospital si Marcoleta. Siguro, dahil hindi niya feeling strong lang pagkaharap sa media, feeling strong lang pag nagsasalita. Pero mapapansin ninyo sa kanyang mga bunganga, di ba? Mga sinasabi sa salita, alam nyo na may problema. Alam nyo na namumroblema. Di ba? Namumroblemang malaki si Marcoleta. Mukhang iniwan na siya ng mga backer niya. Di ba? Parang ako, mas gugustuhin ko pang iwan ako ng syota kaysa iwanan ako ng mga backer ko. Di ba, mga kababayan? Mas gusto ko pa yon, tuloy. Sa Bayatas, ikukulong si Marcoleta alinsunod sa commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division. Para sa agenda. Ayan, tingnan mo yung mukha nito si Ablay Romulo. Tanginang mukha yun. Mukha ka sinto-sinto. Alam mo yung mga banat yung ganyan, bayaran ka ni BBM. Putang ina, 1990 pa yan. Hindi pa rin nababago. Mabubuhay na uli yung mga dinosaur. Yan pa rin ang banat nyo. Kaya tuloy yung mukha mo, tignan mo, mukha kang mukha kang pinaglipasan ng panahon na mongoloid ka pa rin. Ba't ganyan ang mukha mo? Mukha kang mongoloid. So, ibig sabihin, ganun talaga. DDS ka nga eh. Basta DDS, mga kababayan, makikita nyo na sa mukha. Di ba? Bobo talaga. Our beloved Boss Mike Severa.